Good morning, guys. Morning. Ano yan eh? Day na ng paggawa ng aming bintana. Si Kuya ay magpakita eh. Ang bahay namin para kaming nasa haunted house. Ang gulo-gulo. Sana unahin nila dito sa baba para okay na. Ayan, oh. Ching! Andiyan na yung gagawa ng window. 9:21. Yan. So, it's 8 o'clock. Time check. Ayan, ayan. So far. Grabe, inabot na sila ng ganitong oras. Ayan. Ano yung itsura niya ngayon? The next day. Hello, guys! So, ito na nga, no? Day 2 na ng paggawa ng window. So, naayos na nila yan. Ayan. Ayan na siya. Kitang-kita kami sa labas. Tignan natin sa labas kung anong itsura. Mukhang kitang-kita kami kasi dumadaan kanina na pangiti. Wait lang. Yan, ito na yung itsura niya sa labas. Hi! Yan, tapos ito yung sa gilid. O, diba? Ayun ulit si tatay, o. Kitang-kita doon. Yan, yan, tapos ayan yung window sa washroom. Yan, so 5 na lang ang kanilang gagawin. Yung sa pinaka-basement na lang. Ay, andito pa pala yung ano. Ayan pa pala yung bintanang isa. Hindi pa nila naayos. Ayan, ayan siya. I like that, why it's here. Filipino? Filipino? Hindi. Filipino. Abuja. Mag-date daw kami sa Canadian Tire. Date? Oo. Ano ba dapat? Anong tawag? Pasyal lang. Ni Joem yan. Pag nakita niya yan. Mahal naman yan. 199. Ano mo naman yung ilaw? Ay, gusto nga niya ng ganyan ilaw-ilaw. May pa-Halloween na yung Canadian Tire, oh. Ang aga. So, ayun na nga guys, no? Yeah. Nagpunta lang ng Mills Town Center para sa Tim Hortons. Para kay Milo. Para kay Milo, tsaka sa mga bata. Kay Milo lang to, no? Tsaka bumili lang ng electric fan, yun lang. Mainit ngayon guys, oh. Pero tignan niyo yung mga puno sa paligid. Ayan, nagsisimula na sila magdilaw. Ayan, oh. Ikaw ba naman mainitan eh? Siyempre maninilaw ka. Bakit ikaw hindi? Puno ba ako? Oo, sabi ko. Ayan. So today is a day ng ating post-evaluation para sa ating windows. Meron lang daw siyang kinukuha. Right after this, okay na. Hopefully. Is that Milo? Milo? Ayan, good morning guys. It's been a while. Parang feeling ko ang tagal kong hindi nag-vlog. Na-busy kasi at pinagawa namin yung aming bintana. At ang dami ng mga sira-sira. So yun, kailangan na talaga siya. Matagal na namin siyang gustong i-project pero ngayon lang namin siya nabigyan ng oras. And anyway, nandito tayo sa Superstore. Kakahatid ko lang sa mga bagets. So ngayon na lang ulit ako makakapamili ng maaga. Kasi mas magandang mamili ng ganito kaaga dahil wala masyadong tao. At alam nyo na, naubos na naman ang mga snacks. Kahit end of the week na, kailangan na naman nating mag-refill for next week. Ayun. Dito na tayo sa bahay. Tutuloy ko yung chinichika ko sa inyo kanina, no? Tungkol nga sa window. Habang nililipot itong rest ng aking pinamili. Yung tawag dito, yun nga, nagpagawa kami ng bintana. So, April kami nagpa-estimate. Tapos, ang napili namin is yung Green Fox. Ayun, tapos, kasi i-apply mo pa kung eligible ka sa government para mabigyan ka ng grant pag ipapagawa mo yung bahay. So, parang up to 40,000 yon na 10 years walang, ang tawag doon? Walang interest. Ano ba yan? Nagbabuffer tayo, guys. Ang tagal na kasing di nagva-vlog. Tapos yun, so April yon, nag-antay kami
nag-apply ako sa government, tapos nag-grant, approve. Pagka-approve, nag-final, na sila, sukat ng mga bintana. Lahat na ng bintana pinagawa namin. So, all in all, nasa 16 siya. Dami, diba? Ayun. Tapos, pero yung production, 2 to 3 months, nagbakasyon pa kami sa Pilipinas, July. Tinawagan na nila ako noon, pero nasa Pilipinas pa ako. So, pagbalik namin dito, tumawag ako sa kanila, tsaka palang in-schedule yung kung kailan i-install, kasi parang April, May, June, July, 3 months. 3 months yung bago nila nagawa yung bintana, kasi customize sa size ng namin. Tapos, ayun, bale, ang nakalagay doon, 2 days lang nila gagawin. Nagtataka ko, parang posibleng 2 days yung gagawin yung 16 na bintana, di ba? So, ayun na nga, tama ako, hindi lang 2 days ginawa. Bale, Thursday yon, tapos Friday, tapos nag-extend pa. Biruin mo hanggang Saturday, nag-extend sila. Although, dapat nag-start sila ng 8, minsan dumadating na kasi sila dito na between 9 to 10. So, yung akala ko yung last day na matatapos nila, Saturday yon. Inabot na sila ng alas 9, pero hindi pa nga tapos. Kasi nga, yun nga, syempre matagal na itong bahay. Marami nang nakitang mga nabubulok na ng mga wood. So, syempre kailangan nilang tanggalin yun. Hindi naman nila pwedeng ikabit lang yung bintana, diba? So, ayun. Tapos, nag-schedule pa kami ng another last day for the last 2, dalawa na lang na bintana sa basement. Inabot pa sila ng isang buong araw kasi ang dami pa nga nilang ginawa. Dahil naman, parang yung size medyo lumiit. So, parang may kinailangan pa silang gawin para magkasya yung bintana. Kasi kung mag-aantay, kasi mali yung naibigay ng manufacturer na size, although hindi naman ganun kalaki yung difference, pero ibig sabihin, kung aantayin namin yun, it will take another 2 months. Which is, baka magwi-winter na noon. Tinanong naman namin sinabi naman ng project manager na okay pa rin naman yung papasa pa rin naman kami sa government kasi the same energy efficient na bintana pa rin naman yun. Yung size lang naman yung nagkaiba. Anyway, ayun nga. Tapos, kahapon, so, yung last day nila, August 20. Basta, August pa, parang yung magpo-post evaluation, nakabakasyon. So, inabot kami hanggang kahapon, September 11, dun lang nakapag-post evaluation. So, antay na naman namin ng after a week kasi ipapasa nila lahat sa government. Yung pag okay na lahat, tsaka ibibigay yung fund, tsaka namin ibibigay dun sa yung buong bayad dun. Tapos, dun na kami magmamonthly sa government. Yun. Medyo ganun kahaba yung proseso, pero sa tingin ko naman worth it kasi medyo nagkaroon ng pagbabago dito sa bahay. Ngayon, usually pag yung dati namin bintana, yung mainit, sobrang init talaga dito sa loob. Ngayon medyo nabawasan. Tsaka kasi, ito dating bintana to, sarado lang to pinabuksan namin para may papasok. Kasi sa buong sala na to, yan lang yung bukas. So, imagine nyo yun, pagka maitag-init dito, ito lang yung nakabukas. Yan. Ayan, tsaka yung nandoon sa kusina. Yan, pero minsan mahirap siyang buksan. Pero ayun, kaya pinaglagyan namin para medyo umikot naman yung hangin dito. Kaya, ayun. So, ito na lang yung the rest. Ito na lang pala yung, naipasok ko na yung mga, frozen. Yung kanyang, lang tinapa. Nilagyan nila ng chips. Lang kasi sana mas maliit dito para siyempre hindi mo naman ipapaubos sa kanila ng isang upuan to. Talagang happy-happy. Kaya lang pag nakalimutan minsan tawag dyan, yung kumukunat. Tapos ito, yan namin yung crunchy chili garlic. Akala namin mahal na to kasi $6 na to. Ganito kaliit ito. Pero may nagtanong kami dun sa Filipino store, parang mas malaki lang ng konti, parang nasa 15 na. So, yan, binalikan natin yan. Tapos yung snack ulit nila. At another snack, yan, popcorn. Diba? May
popcorn sa bagets. Ay, mahilig yung popcorn sa bagets. Mahilig yung mga bagets sa popcorn. Ayun, pati si tatay. Yung utak ko, sabi ko sa inyo, nagbabuffer. Tapos itong granola bar. And then, ito kay Milo, ito yung plain na yogurt. Tapos itong coconut milk. At yung ito. Tapos bumili din akong itlog, nilagay ko na sa rep. Ito pa pala guys yung fruits. Inaano ko muna, hinuhugasan ko muna. Yan. Blueberry, berry. Lahat ng berry. Ayun lang guys. Hope to see you again next time. Bye!